Sinubukan niyang kumawag para hindi siya lumubog sa tubig sa takot na baka malunod siya, ngunit lumubog pa rin siya. Ramdam niya na rin ng mga oras na yon na sumasakit ng mga paa at kamay niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Napagtanto siguro ng isang babae na nagkamali siya sa ginawa nitong pagtulak sa at kaagad itong nataranta dahil nakita siguro nitong hindi siya marunong lumangoy ay kaagad itong humingi ng tulong. Tulong! May nahulog sa pool! Malakas na sigaw nito at maging ang isang babae sumigaw na rin. Bago pa man mawala ng malay si Jocelyn, ay mabilis na nagsitalunan sa pool ang mga bodyguard ng pamilya De La Rosa at iniahon siya doon. Agad na nagtatakbo si Leticia nang marinig niyang malakas na sigaw na nanghihingi ng tulong at ang mga naiwan sa mga bodyguards. Nila inutusan niya na tumulong mga to sa pag-aayos ng mga bisita nila. Siya ang in charge sa buong birthday matter mula sa harap, sa likod, sa loob at labas. Siya lang mag-isa. Tungkol naman sa kanyang asawa, masyado itong abala sa babae nito at nakalimutan pa niya na ngayon ang kaarawan ng kanyang ama. Kung hindi niya pa ito tinawagan kanina ng maagang maaga ay hindi pa nito maalala. Agad naman itong nagpunta doon upang batiin ng ama nito at nagtagal lamang na wala pang kalahating oras. At ilang oras nang nakalipas ay hindi pa rin ito bumabalik. Bigla niyang naalala ang kanyang manugang. Nasaan kaya ito? Hinanap niya sa buong bulwagan si Jocelyn. Ngunit kahit anino nito hindi niya nakita. Nataranta siya bigla at pagkatapos ay hinanap niya si Mildred, ang asawa ni Alvin na family butler nila. Mildred, nasaan si Jocelyn? Bakit hindi ko siya makita? Tanong niya rito at nagbabaka sakaling alam nito kung nasaan ito. Nang matapos siyang magtanong dito ay tila ba may bigla siyang na-realize. Ang taong nahulog sa pool kanina, hindi kaya si Jocelyn yun? Bigla niyang hinawakan ang kamay nito at pagkatapos ay hinila papasok ng mansyon. Nasaan ang sinasabi nila nahulog sa pool kanina? Huwag mong sabihin na si Jocelyn yun. Tanong niya rito habang hila-hila niyang kamay nito. Siya nga po ma'am at nasa itaas siya sa silid nila. Mabilis na sagot nito. Nang marinig niya na si Jocelyn iyon ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. At binitawan ng kamay ni Mildred at dali-daling umakyat sa napakataas na hagdan. Ma'am, magdahan-dahan po kayo. Hindi birong suot yung takong, napakataas. Bili nito ngunit hindi na niya ito na pinakinggan pa. Isa pa'y sanay naman na siyang magsuot ng mataas na takong, kaya kahit na umakyat bumaba pa siya doon ay walang problema. Pagdating niya sa silid ng mga ito ay mabilis siyang pumasok at doon nga ay nakita niya na si Jocelyn na nakahiga habang nakapikit ang mga mata. Kaagad siyang lumapit dito at umupo sa tabi nito. Pagkatapos ay hinawakan ng kamay ni Jocelyn at bahagyang niyugyug ito. Jocelyn, gumising ka! Jocelyn! Nang marinig ni Jocelyn ang pagtawag sa pangalan niya ay mabilis siyang nagmulat ng mga mata. Kinamulatan niyang nag-aalalang mukha ng kanyang biyanan habang nakaupo sa kanyang tabi. Mommy, napakaraming bisita sa baba. Huwag niyo na akong intindihin, mahinang sabi niya rito. Ano ka ba naman, Jocelyn? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw palang nahulog sa pool kanina? Isa pa, bakit ka nga ba nahulog sa pool? Sabihin mo sa akin kung may nagtulak ba sa'yo upang mabigyan ko ng leksyon, sabi nito sa kanya. Bahagyang ngumiti si Jocelyn. Mommy, alam kong napakarami mong inaasikaso at ayaw ko nang dumagdag pa sa mga yon. At ngayon ni isang napakahalagang araw dahil birthday ni Lolo, kaya hindi ko hayaan na maapektuhan ng kasiyahan dahil lang sa akin, sabi niya rito. Totoo naman ang sinabi ni Jocelyn. Hindi niya kayang sirain ang kaarawan ng matanda para mapanagot lang ang dalawang babae na dahilan kung bakit siya nahulog bigla sa pool. Isa pa'y ayaw na niyang pabutin pa yon sa matanda dahil panigurado na kapag nalaman itong nahulog siya sa pool ay hindi talaga ito titigil hanggat hindi nito mahanap ang nagtulak sa kanya. Isa pa ang mga babaeng yun ay kamag-anak din ng pamilya at kapag nangyari yun ay baka magkaroon pa ng problema sa pagitan ng mga ito. Ayaw niyang mangyari yun. Sigurado siyang kapag nagkataon ay sira ang birthday party na yon. Para sa kasiyahan ng matanday kaya niyang palampasin na lamang yon. Nasaan si Carter? Hindi birong nangyari sa'yo at wala man lang siya rito habang may nangyari sa hindi maganda? Sabi nito sa kanya. Ang mga kasambahay na sumunod din sa kanyang biyenan at kay Tita Mildred ay biglang nagsiyukot ni walang gustong magsalita. Nanatili lamang silang nakatayo doon.
Hindi niya napigilan ang sarili niya sabihin dito kung nasaan si Carter. Mommy, ang paalam niya sa akin pupunta siya sa ospital dahil hindi raw magandang naging resulta ng mga exam na ginawa kay Roxanne. Sabi niya rito. Ano? Galit na tanong nito. Pareho talaga sila ng ama niya. May pinagmanahan talaga. Galit na anas nito at pagkatapos ay kagad na. Dinukot ang cellphone sa bulsa nito. Mabilis na nagring ang tawag at nakakaisang ring pa lang ay sinagot na nito kaagad. Hello ma'am, boses ni Carter nung mula sa kabilang linya. Kung nasaan ka man ngayon, ay pwede bang bumalik ka na rito? Sabi ng ina nito. Mommy, sorry but I'm here at the hospital. Bago pa man matapos ni Carter ang kanyang sasabihin, ay pinutol na ito ng kanyang biyanan. Nahulog sa pulang asawa mo at masamang pakiramdam niya ngayon. Ano, uuwi ka ba o ako mismong pupunta dyan? Banta nito dito. Biglang napubuntong hininga si Jocelyn habang hinihintay ang magiging sagot ni Carter. Uwi kaya siya para sa akin? Tanong niya sa kanyang isip. Handa ba nitong iwanan si Roxanne para puntahan ako? Napakagat sa kanyang labi si Jocelyn habang inaalala niyang pag-alala nito kay Roxanne. Kahit minsan lang, kahit ngayon lang, pwede bang ako naman? Hindi nagtagal ay narinig nila ang sagot ni Carter mula sa kabilang linya. Mommy, pwede bang ikaw na muna mag-alaga sa kanya? Alagaan mo muna siya para sa akin. Uuwi ako kagad pagkatapos ng iba pang exam ni Roxanne. Rinig na rinig niya ang sagot ni Carter. Carter, ang asawa mo pinag-uusapan dito. Umuwi ka na kagad at unahin siya kaysang babaeng. Hindi na nito natapos pang sinasabi nito dahil tuluyan ang ibinaba ni Carter ang tawag. Ang lalaking yun. Tignan lang natin kapag uwi niya. Inis na sabi nito at pagkatapos ay binalik sa bulsa ang cellphone nito. Samantalang siya ay naibaon niyang kanyang mga kuko sa kanyang braso. Bumaon na mga ito doon, ngunit ang nakakataway wala man lang siyang naramdaman na sakit o hapdi. Eto na sigurong pagkakataon na sumuko na talaga siya. Sa kanilang dalawa ni Roxanne ay nakapili na ito nang hindi man lang siya nito iniisip. Napaka-delusional niya naman kasi masyado at umaasa pa siya na pipiliin at uunahin siya nito kahit na minsan lang napakabobo niya talaga. Dapat ay matagal na niyang alam ang sagot at hindi na niya kailangan na umasa pa na minsan dahil handa siya nitong pabayaan para lang sa babaeng minamahal nito. Nang makita siguro ng kanyang biyanan ang kanyang istsura, ay kagad nitong hinawakan ng mga kamay niya at marahang pinisil ng mga to. Huwag kang mag-alala iha, pag-uwi niya akong bahala sa kanya. Sinisiguro ko sa iyo na magtatanda siya sa ginawa niyang pag-una sa babaeng yun. Magpahinga ka na lang muna. Malambot ang ekspresyong sabi nito sa kanya. Salamat mommy, mahinang sabi niya. Sa puntong iyon ay bigla na lamang siyang nakarinig ng katok sa pinto. Mabilis niyang inabot ang kamay ng kanyang biyanan. Mommy, huwag kayong mag-alala, okay lang po ako dito. Kailangan ko lang po magpahinga. Isa pa ay napakaraming bisita sa labas at alam kong walang ibang mag-aasikaso sa mga yon. Kung hindi ikaw, nakangiting sabi niya dito. Sige, bababa na muna ako at kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanila. Tuloy nito sa mga kasambahay na nakatayo malapit sa kanila. Sige po, sabi niya dito at pagkatapos ay ngumiti ito sa kanya at mabilis na tumayo at lumabas sa silid niya. Pagkalabas nito ay sinabi niya sa mga kasambahay na nakatayo malapit sa kanya na bumalik na muna sila sa mga ginagawa nila dahil matutulog na muna siya. Ilang sandali pa ay sunod-sunod nagsipaglabasan ng mga ito at naiwan siyang mag-isa sa silid. Sa isang iglap ang kanilang silid ay nabakante at tanging siya lang ang nasa loob na mag-isa. Naramdaman niya ang sobrang lamig na umaabot hanggang sa kalamnan niya at tila mas lumamig pa lalo dahil sa nakasinding aircon. Wala siyang nagawa kung hindi ang mapayakap sa kanyang sarili. At pagkatapos ay napaupo sa kama at niyakap niyang kanyang tuhod at ipinatong niyang kanyang ulo sa kanyang tuhod at nakatitig sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung anong titignan niya dahil nalalabong kanyang paningin at ramdam na ramdam niyang kanyang puso na tila ba gusto niyang maiyak. Pero walang luhang tumutulos sa mga mata niya. Hindi niya tuloy alam kung manhid na ba siya. Napalingon siya sa labas ng bintana. Maganda naman ang sikat ng araw pero giniginaw siya. Mabilis niyang hinubad ang jacket niya at pagkatapos ay nahiga sa kama at binalot ang sarili sa kumot.
Ngunit sa kabila ng pagbalot niya sa sarili niya sa kumot, ay giniginaw pa rin siya at ilang sandali pa ay nag-umpisa ng manginig ang kanyang katawan dahil sa lamig. Bigla niyang pinagkiskis ang kanyang mga palad upang kahit papano ay maibsan ang ginaw na nararamdaman niya, ngunit wala pa ring epekto. Inilagay niyang kanyang mga kamay sa kanyang pisngi at doon niya naramdaman na tila ba kasing lamig ng yelong mga yon. Bigla tuloy niyang naalala na kapag giniginaw siya, dahil malamig sa gabi lumalapit siya kay Carter. Ngunit wala siyang lakas ng loob na yumakap dito. Tumatabi at lumalapit lang siya sa katawan nito at tangi ang paglapit lamang ang nagawa niya, hindi ang yumakap. Ngunit sa tuwing lumalapit siya sa katawan nito'y umiinit ang pakiramdam niya at nakakatulog siya ng mahimbing na hindi na nakakaramdam pa ng pagkaginaw. Pero ngayon ay kalahating oras na siyang nakahiga at nakabalot sa kumot ngunit giniginaw pa rin siya. Napatitig siya sa kisame. Nadilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata at hindi malang makaramdam ng antok. Biglang nagring ang kanyang cellphone na nakapatong sa drawer sa tabi ng kama. Mabilis niya itong inabot at nakalagay sa screen ng pangalan ng tumatawag, ang kanyang asawa. Nang makitang nakasulat ang mga luha na kanina niya pa pinapalabas, ay bigla na lamang tumulo sa kanyang mga mata. Naramdaman niyang mainit na likido hanggang sa kanyang tenga. Ngunit habang nakatitig sa nagring na cellphone ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya pwedeng umiyak. Hindi siya dapat umiiyak. Bigla siyang napabangon at napasandal sa headboard ng kama habang nakatitig pa rin sa kanyang cellphone. Pakaramdam niya ang pangalan ni Carter ay tila ba susi sa tangke dahil nang makita niya ito'y kagad na bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi niya na kayang kontrolin ng mga ito at nagunahang bumagsak sa kanyang mga mata at hanggang sa tumulo pa ang mga ito sa screen ng kanyang cellphone. Nakatitig pa rin siya rito at hindi pa rin niya sinasagot ang tawag nito. Napakagatlabi siya hanggang sa gamit ang nanginginig niyang mga kamay ay pinindot niyang answer button upang sagutin ang tawag nito. Nilagay niyang kanyang cellphone sa kanyang tenga at ilang saglit pa yung pamilyar na tinig ang naririnig niya mula sa kabilang linya. "Kamusta ng pakiramdam mo?" bungad nito. "Okay na ako." Sagot at pilit na pinagtatakpan ang tunay na nararamdaman niya. "Magpahinga ka na muna at matulog. Mamaya-maya lang ay nandyan na ako," sabi nito. Hindi siya sumagot kaya pawang katahimikan lamang ang namagitan sa kanila hanggang sa marinig niya. Mula sa background na tawag ang boses ni Roxanne. "Carter, gusto kong kumain ng grapes. Pwede mo ba akong ipagbalat?" Masuyong tanong nito. Bigla niya tuloy naisip na tila ba alam nito na siyang kausap ni Carter at sinasadya talaga nitong iparinig sa kanyang mga yon. "Sure, basta ikaw." Sagot naman ito ni Carter. Pagkatapos sumagot ni Carter dito'y muli niyang narinig ang tinig nito. "Kung wala ka namang kailangan, papatayin ko ng tawag," sabi nito sa kanya. Kung dati kagad siyang sasagot dito ng sige ngayon, ay hindi niya ginawa. Lumunok siya at pagkatapos ay huminga ng malalim. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya pero tila ba nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin ditong nararamdaman niya. "Wait," sabi niya at pagkatapos ay mas nilapit niya ang kanyang cellphone sa kanyang tenga. "Giniginawa ko at binalot ko na sarili ko sa kumot at pinipilit na ibsan ang lamig na nararamdaman ko. Pero mukhang hindi to effective. Kailangan kita. Kailangan ko ng yakap mo para hindi ako ginawin." Sabi niya rito at pagkatapos lang niyang magsalita ay walang sumagot mula sa kabilang linya kundi pawang katahimikan lamang. Tanging ang paghinga lamang ni Carter ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Lumipas ang 1 segundo, 2, 3 hanggang sa naging 10, ngunit walang narinig si Jocelyn na sagot mula dito. Dahil wala siyang narinig na kahit anumang sagot ay nahiya siya sa kanyang ginawa. Pakiramdam niya tuloy napakadesperado na niya. Ang kanyang mga matay muling lumabo dahil sa luhat pagkatapos ng napakatagal na paghihintay ay binaba na niyang tawag. Labi siyang nagsisisi dahil sa kanyang ginawa. Bakit ba kasi bigla na lamang pumasok sa isip niya na sabihin ang mga yon? "Anong ginawa mo?" tanong niya sa kanyang sarili. Bakit niya ba kasi naisip na makipagkompetensya sa Roxanne na yon? Samantalang alam naman niya sa sarili niya na mas mahalaga talaga ito kay Carter. Pinagmukha niya lang kawawang sarili niya. Ibinaba niyang kanyang cellphone at binalik sa drawer at pagkatapos ay muli siyang humiga sa kama. Pinunasan niyang kanyang mga luha sa mata at pagkatapos ay napapikit. Hindi pa man siya nakakatulog nang marinig niyang isang katok sa pinto kaya napamulat siyang muli ng kanyang mga mata. Bumukas ang pinto at pumasok doon si Tita Mildred. "Jocelyn,
Sinabi ng mami mo na malapit na raw ang pag-umpisa ng celebration. Kamusta na nga pa lang yung pakiramdam? Binili niya sa akin na kailangan mo sumabay sa pagkasama sa lolo. Sabi nito sa kanya. Hindi na nagdalawang isip pa si Jocelyn at dali-daling sumagot. Pupunta ako at sasabayan ko sa lolong kumain. Sagot niya rito. Napaka-ingrande ng birthday party ng kanilang lolo at hindi niya pwedeng sirain yun. Dahil lang sa nararamdaman niya. Tita Mildred, pwede bang hintayin mo na ako? Mag-aayos lang ako ng buhok at magpapahid ng konting pulbo. Sabi niya dito at dali-daling bumaba ng kama. Sige iha, take your time. Sa labas na lang kita hihintayin, sabi nito sa kanya pagkatapos ay lumabas na. Nagbihis din siya ng kanyang damit at pagkatapos niya nga mag-ayos ay lumabas na siya ng silid. Naabutan niya sa labas si Tita Mildred na hinihintay na siya. Agad nang umitit at pagkatapos ay tumayo na. At nang akmang maglalakad na sana sila ay bigla siyang humintot pagkatapos inilingon to. Tita, si Carter ba bumalik na? Tanong niya rito. Bahagya atong umiling at napabuntong hininga. Hindi pa iha, sagot nito sa kanya. Oras na ng kainan at tsak na kapag hindi to nakita ng mga bisita, ay magiging umpisa na naman yun ng napakalaking chismis. Nasisiguro niya na kung ano-anong sasabihin ng mga to kay Carter dahil sa wala ito sa mga oras na yun doon. Bukod pa doon ay kung alam lang ni Lolo na nakabalik na ng bansa si Roxanne at nakipagkita si Carter dito ay tsak na magagalit ito sa sariling apo. Kapag nagalit ito ay baka hindi nito pumayag sa paghihiwalay nila. Pagkatapos niyang isipin ng tungkol doon, ay humarap siya kay Tita Mildred. Hihintayin ko na muna siyang makabalik dito, Tita Mildred, dahil baka kapag hindi siya nakita ni Lolo magalit to. Sabi niya rito. Pero iha, kung mangyayari man yun ay kasalanan na niya. Alam niyang may handaan dito pero pinili pa rin niyang umalis. Huwag mo na siyang pagtakpan pa sa pagkakataong ito, sabi nito sa kanya. Tinignan siya ng kanyang Tita Mildred nang hindi makapaniwalang tingin. Sa isip-isip ng Ale ay napakabait ni Jocelyn pero bakit hindi siya pinapahalagahan man lang kahit konti ni Carter? Kung tutuusin ang ganon din ang naging sitwasyon ng ama ni Carter at ang ina nito ngunit magaling ang mommy ni Carter dahil sa kabila ng lahat ay kaya niya pa rin humarap sa mga tao bilang asawa ni Armand de la Rosa kahit na nahuhumaling nito sa iba. Sa pagkakaalam niya kasi pinagbili ng ina ni Armand kiliti siya. Ang pagiging mag-asawa hindi dapat masira ng kahit ano paman at maging ang ama ni Arman ay ganun din ang sinasabi sa kaya't namamamatay ang matandang babae hindi na naghanap pa ng iba pang makakasama sa buhay ang matandang lalaki. Ilang sandali pa binalikan ni Jocelyn ang kanyang cellphone sa tabi ng kanyang kama at ilang ulit na tinawagan si Carter. Hindi nagtagal ay sumagot na rin to sa wakas ngunit laking gulat niya na si Roxanne ang sumagot ng tawag. Hindi niya inaasahan na si Roxanne ang sasagot ng tawag niya. Kaya hindi niya maiwasang hindi mapanatanong sa kanyang isip. Anong nangyari? Bakit si Roxanne sumagot? Hindi ba'y sabi niya ipauwi na siya? Pero bakit? Hindi kaya planado itong dahil kay Roxanne sa birthday party ng lolo niya? Kung ganun nga paano siya? Biglang nataranta ang puso ni Jocelyn at hindi niya alam kung anong gagawin niya ng mga oras na yon. Nagpa siya si Carter na dadalhin dito doon si Roxanne dahil hindi niya ito matiis. Huwag nitong sabihin ni Papa kilala na nito si Roxanne sa lahat ng kamag-anak nito. Pero paano siya? Anong magiging papel niya doon at ano siya ni Carter? Kapag nagtanong mga tao kung sino siya, agad na nawalan ng kulay ang mukha ni Jocelyn at ramdam niya na tila nawawalan siya ng lakas. Bigla't hindi sinasadyang dumulas ang hawak niyang cellphone sa kanyang kamay at nahulog sa sahig nang wala sa oras. Agad siyang nilingon ng kanyang Tita Mildred at pagkatapos mabilis na lumapit sa kanya na makita nitong namumutla siya. Iha, anong nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo? May sinabi ba sa'yo hindi maganda si Carter? Nag-aalalang tanong nito at pagkatapos ay yumuko upang pulutin na nalaglag niyang cellphone sa sahig. Umiling siya at pagkatapos ay tinignan ito. Wala naman po tita, nautal na sabi niya dito. Kailangan ko po munang pumunta sa banyo. Sabi niya dito tagad-agad na tinalikuran to. Ni hindi niya narinig ang naging sagot nito dahil sa kanyang pagmamadali. Samantalay sa lubong ang kilay na sinundan siya ng tingin ni Mildred habang hawak-hawak ang cellphone niya. At pagkatapos ay napailing na lamang. Pagkapasok niya sa loob ng banyo ay mabilis siyang pumunta sa harap ng lababo at pagkatapos ay sinindi ang gripo at naghilamos. Malamig ang tubig na tumutulo doon at naghilamos siya na naghilamos at halos hindi na niya alam kung ilang beses siyang naghilamos ng oras na yon. Nang maramdaman niya na halos namamanhid na sa lamig ng tubig ang kanyang mukha ay mabilis siyang tumigil
At pagkatapos ay inipon ng kanyang buhok gamit ang isa niyang kamay at tinignan ang sarili niyang refleksyon sa harapan ng salamin. Napatitig siya sa kanyang refleksyon. Dumako ang kanyang tingin sa kanyang mukha at tinitigan itong mabuti. Maganda siya, maamong mukha at makinis ang kanyang balat. Bumaba pa kanyang tingin sa kanyang suot na damit kung sana ay masasabi mo na first class iyon na talagang branded. Napadako siya sa kanyang tenga at leeg. Suot niyang mga mamahaling set ng alahas. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ay hindi niya maiwasang hindi mapatanong ng bakit. Ano bang kulang sa kanya? Meron ba?